100,000 followers! Yay! I feel generous today, so gagawin natin 3 recipe for your Korean date night or pangbenta. Let's begin. Unahin natin japchae noodles. Mag-scramble lang kayo ng egg and set aside. Tapos yung marinated beef strips, igisa hanggang sa magmantika. Ang marinade nito is just kikoman, sesame oil, and garlic powder. Yun lang. Isisir lang natin to hanggang maluto yung beef and set aside. Mabilisan lang yung luto ng baka para malambot siya. On the same pan, magisa ng bawang, sibuyas. Then ilagay na yung carrots. Saute hanggang sa maluto. Then add your mushroom. Saute lang pag okay na, remove and set aside. Tapos on the same pan, ilagay yung kangkong. Isang tali lang to ng kangkong pero optional kung gaano kadami. Remove and on the same pan, ilagay na yung sauce. Ang hintay lang natin mag-simmer. Tapos pag ilagay nyo na yung japchae noodles, medyo matigas to. Kaya ang ginawa ko, before ko nilagay dyan, nakababad na siya sa tubig. Tapos para ka lang gumagawa ng pansit, lulutuin mo lang siya doon. Pag luto na, ilagay na yung veggies. Pag medyo matigas pa at natutuyuan na yung sauce, lagay lang kayo ng water as needed. Yung mga sinatay natin na ingredients, pwede mo nang ilagay lahat. Pero optional yan kasi ako, ginawa ko, nilagay ko yung half para pang topping yung half. This is just for presentation. Pero pwede mo talagang ilagay lahat para ka lang nagluluto ng pansit bihon, ganon. Top with leeks and sesame seeds. Second recipe, tteokbokki. Tama ba yung sabi ko? 1 cup water, 1 tablespoon dashi, 1 tablespoon samjang, 1 tablespoon gochujang. Continue stirring, simmer, and mix around 1 tablespoon of sesame oil. Then ilagay na yung tteokbokki or rice cake. Binili ko lang to doon sa Korean store malapit sa amin sa bayan. Pampasarap yung leeks and pangdagdag lasa, honey. This is pure honey, nabili ko lang sa Shopee. Haluin and simmer, ang hinihintay lang natin maluto yung rice cakes and you may top this with sesame seeds. Our third recipe, Korean fried goodies na napakasarap kainin at papakin, gimari. Half nori, lalatagan nyo lang nung ginawa natin kanina na japchae noodles. Lalagay nyo lang sa dulo tapos try your best to roll it. Firm but gentle. I-roll na maayos. Don't worry, magdidikit yan. Ulitin natin. Basta nasa dulo ka, i-roll mo gently para hindi mapunit yung nori. Tapos roll nyo na hanggang dulo and set aside. Magawa na ng batter. Ang mixture nito ng egg, all-purpose flour, and water. Yun lang. Ang gusto lang nating mangyari is maging runny siya na mixture. Ang panimpla lang dito is salt and pepper. Pag sumobra ka sa labnaw, lagyan mo ng flour. Pag sumobra naman sa lapot, lagyan mo ng tubig. Ganun lang. Tapos ipa-fry natin siya in medium heat. Dip mo lang yung gimari but not fully submerged and then fry. Lagay mo isa-isa para hindi magdikit-dikit. Mabilis lang to maluto. Pag okay na, medyo brown na, remove mo na. Set aside at ilagay sa high heat. Kasi para tumagal yung lutong niya, kailangan nating i-second fry. Medyo na-overcook ko to pero masarap to, promise. Hindi siya sunog. Tapos enjoyin nyo na with the family on your Korean food date night. Imagine this watching your all-time favorite na K-pop movie. Ay nako, feeling mo Korean ka. Mas feel na feel mo yung K-pop movie mo. And the best part is, pwede mo tong gawing business. Benta na yan! Follow me for more. See you!